Kamusta mga kapong Filipino-American dito sa Michigan? Bilang mga kapong Asian Americans, alam natin na ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang pagsali sa civic engagement ay ang pagsiguro na palagi nating alam kung ano ang nangyayari sa ating gobyerno. At may alam tayo tungkol sa mga ekstremistang patakaran na maaaring negatibong maapekto sa ating mga komunidad. Ang isang halimbawa ay ang Project 2025. Inihayag ng Heritage Foundation ang Project 2025 para sa susunod na conservative na presidente. Target nito ang ating community sa pamamagitan ng pagde-deport ng mga naturalized citizens, pagpuputol sa birthright citizenship, at pagbuwag sa sistema ng asylum ng ating bansa. Ibig sabihin nito, kahit na tayo ay dokumentado at legal, maaaring mawala ang ating citizenship, maaari tayong pilitin na umalis sa US. Labag ito sa US Constitution na nagpoprotekta sa ating mga karapatan bilang mga mamamayan sa pamamagitan ng 14th Amendment. Gusto din ng Project 2025 na tapusin ang mga karapatan sa pagboboto sa pamamagitan ng pag-alis ng proteksyon na mula sa pagpigil ng pagboboto. Ang mga diskriminasyon kagaya ng paghigpit ng ating mga ID, mga paghihigpit ng pagpapatunay ng ating citizenship, pagbabawas ng lokasyon at oras ng botohan, pagbabawal ng absentee at maagang pagboto, at mga illegal na paglilinis ng listahan ng mga imigranteng botante. Labag sa batas at labag sa Constitution ang pagsuppo natin na mga botante. Pinoprotektahan ng 15th Amendment ng ating Constitution ang ating karapatang bumoto anuman ang ating lahi o kulay. Ang 1965 Voting Rights Act na gustong ipatupad ng 15th Amendment ay higit na sinisigurado na walang federal, estado o lokal na pamahalaan ang makakapigil sa atin na bumoto dahil sa ating mga lahi. Pinapayagan din nito ang mga poll watchers sa mga lugar kung saan mga minority voters ay maaaring takutin sa mga botohan. At inuutos nito ang mga lugar na may kasaysayan na pagtanggal ng karapatan sa mga minority voters na mananagot sa US Department of Justice para sa anumang mga pagbabago sa proseso ng pagboto. Dagdag pa rito ang isang probisyon ng 1976 sa Voting Rights Act ay nangangailangan ng pagsali ng iba't ibang wika sa mga komunidad, mataas na porsyento ng mga mamamayan na walang kasanayan sa Ingles. Para tayong lahat ay aktibong makasali sa ating demokrasya kahit anuman ang ating wika. Noong 2021, dito sa Michigan, sinigurado ng Asian American Legal Defense and Education Fund kasama ang Detroit Action at ang Rising Voices ang karapatan ng lahat ng tao na may iba't ibang wika. Naghain sila ng consent decree sa Hamtramck City na kailangan merong balota, may poll worker na may alam na ibang wika at sapat na impormasyon para sa mga mamamayan na galing sa Bangladesh. Ngayon, meron tayong Language Advisory Access Board para lahat ay makasali sa usapan tungkol sa ating demokrasya kahit anuman ang ating wika. Nanumpa ang ating mga pinuno na itaguyod ang US Constitution kahit anuman ang kanilang pagsariling interes at pangalan ng proseso ng halalan. Kapag hindi na malaya ang ating halalan, ang gobyerno ay hindi na pag-aari nating mga tao, ngunit sa mga autocrats at diktador. Nagmula tayo sa mga lugar kung saan mapanganib o kahit imposible ang pagboboto. Nais nating patuloy na mabuhay sa isang bansa kung saan protektado ang ating karapatang bumoto. Binibilang ang ating mga boto at ligtas ang ating mga halalan. Ang US ang ating tahanan. Dito tayo kabilang, nabibilang din ang ating mga pamilya dito. Pag sumali tayo sa civic engagement at alam natin kung paano makakaapekto ang mga patakaran sa ating mga mahal sa buhay. Tinitiyak natin na ang ating mga komunidad ay hindi lamang mabubuhay, ngunit umunlad. Tandaan, ang ating kaalaman ay ang ating kapangyarihan.